Yung what's up sa inyo mga master. So today's vlog, ang iba-vlog natin ngayon ay si Samsung Samsung 32 inches. So ang trouble niya ay wala siyang power. So dinala sa atin ng ating customer. So bago ang lahat, bago natin umpisan tong trouble na to, na-miss ko mag-shoutout sa inyo lahat mga master. So shoutout muna natin yung mga tropa natin sa electronics technician. Shoutout sa inyo at magandang gabi sa inyo lahat. Unahin natin si Ogie Tech Vlog. Shoutout sa iyo master. Cyberpunk Android, West Jojo Tech Electronics, Picks and Review, yan, supportahan nyo si Bay. Sir Alex Bautista, Nards TV, supportahan nyo rin Nards TV. Rose Electronics, Epoy Kondo, Albert Aber, Noel Maristanes, Marco Francis 713 Mix Vlog. Ayan, maraming salamat sa iyo Marco sa binigay mo sa aking ito ESR tester. Maraming salamat sa ESR tester. So supportahan nyo rin Marco Francis 713 Mix Vlog. Sunod natin si Sir Betron Tech Vlog. Yan, binigay niya naman tayo ng isang ESR tester ulit. Maraming salamat Sir Betron Tech Vlog. Supportahan nyo si Betron Tech Vlog. Sana makagraduate na siya ng 1K subscriber. Yan, maraming salamat kay Betron Tech Vlog. Sunod natin si Zabe Electronics, Sir Randy Dilinila, Cram Tech, Betron Tech Vlog syempre. At syempre yung ating mabait talaga na sponsorship ko, si Sir Leo sa akin yung binigay na tawag dito block tester. Yan, maraming salamat Sir Leo. Lagi natin na nagpapasalamat dahil marami tayong binibigay. Abangan nyo yung magbabalik na yung ating live stream. So abangan nyo yan mga master. So mamimigay ulit tayo ng ating mga papremyo sa ating live stream. Alright, so RMD Tech, Surigao, San Diego Electronics, Elboy Rodriguez, ERC Tech, MJ Works Tech PH, Basic Bob, Andy Rabino, CB Tech, Edwin Nueva, Nyox Digitech Channel, Ars Salazar, Dad Tech Mech Channel, supportahan nyo si Sir Dad Tech, Goyet Hobena Jr., Morphe Somar, maraming salamat, Noel Tech, Nilo Cosme, Universal Tech, Rochelle Ilaw, McCoy Tech PH, syempre si McCoy Tech PH ang ating mabait at matulungin na admin. Si Rap Tech, supportahan nyo yan, Tiestan. EdTech PH, magaling na technician din to sa larangan ng flat screen, si Sir EdTech PH. Joey Tech PH, maraming salamat. Sir Juan De Lasag, James Sam Tech, Maying Tech Official. Yan, sa mga hindi ko pa nabanggit, yan, comment down below nyo lang. Yan, mahaba na yung ating shoutout. So shoutout sa ating electronics technician, sa bumubuo ng ating buong grupo ng electronics technician. Shoutout sa inyo lahat. Yun, umpisa na natin itong vlog na to mga master. Hindi na natin patagalin. At sana ay may repair na naman natin itong isang edisyon ng Samsung na no power issue. Alright, pasok muna natin yung intro mga master. Samsung ang Samsung, anong model nito? Samsung U832 F H403R. So try natin saksak yung kanyang socket. Ito yung ating power. So dapat mayroon siyang ilaw dito, indicator light. Check natin kung nagpa-power siya. Ayun, nag-spark. Ayun, wala siyang ilaw. Mapapansin nyo, wala siyang ilaw. So, yun ang susolusyonan natin dito sa Samsung na to. Tanggalin na natin. So, buksan ko muna to mga TV, mga master. Ayan. Mga
Mga master, binuksan na natin tong TV. So ito yung kanyang power supply at yung kanyang motherboard. So dito muna tayo magpo-focus sa ating power supply dahil ang trouble niya ay power, no? So gamitan natin siya ng tester ko na hindi nagsisinungaling. Yan. Magaling tong tester na to, hindi to nagsisinungaling, galing to kay Sir Leo. Yan. So sukatan natin siya ng ating check muna natin yung fuse sa ating continuity. So let's try to check the fuse. So okay, good yung kanyang fuse, no? So check natin, saksak natin kung meron. Dapat ang supply na itong power supply na to, so kung mapapansin nyo, yung power supply niya ay may supply siya na hindi natin mabasa, 13 volts. So yung 1 and 2 niya ay 13 volts. Yung kanyang standby mode, ganun pa rin, 13 volts. So 13 volts lang yung supply na ito papunta sa ating mainboard. So dapat itong diode natin dito, meron tayong supply na masusukat dito sa positive na diode na to. So dapat may supply itong 13 volts. So check natin ang ating power supply. Saksak muna natin. Ayan, kabitan natin ng AC cord. Bang. So ayan, isimula natin camera. So punta tayo sa DC volts. So naka DC tayo na ito, ilaw. Yan, para makita natin. So naka body ground tayo, tapos nakasaksak na yung ating AC. Check natin sa voltage kung may supply tayong diode. Ayun. So basic tutorial lang to, no? So sa mga magagaling na dyan, mag-comment na lang kayo or i-bash nyo na lang natin. I-bash nyo na lang si Master, no? Yan. So wala siyang supply na output, no? Pero check natin yung kanyang capacitor sa primary kung meron siyang masusukat. So negative ground at yung positive niya, yun, meron siyang 300 volts, 311 volts sa ating primary. Ibig sabihin good yung sa kanyang primary. Check natin kung may standby siya na. Sa bagay, yung standby niya ay 13 volts lang, no? So nangangailangan lang to ng supply na 13 volts. So ang technique dito, mga master, para mabilis nyo ma-troubleshoot kung meron siyang mga problema sa ating mga diodes, tanggalin muna natin sa saksak. Punta tayo sa continuity, no? So basic lang to, no? Sana ay matutunan nyo. So punta tayo sa buzzer. Ayan. Ayan. So check natin yon. Nagbabuzz siya. Nasa buzzer tayo. So double check natin kung nakadikit sa ground. So ang gawin natin, itong mga diodes na to, kapag may tumunog dyan or nag-buzzer, so matic na yun yung ating papalitan. Ibig sabihin, merong nagkakaproblema sa ating secondary, no? So sa secondary yan nagkakaproblema, kaya siya nawalan siya ng power. So check natin yung ating mga diodes. Good naman to. Uy. Ayun. Meron tayong nababasa na 1.2 ohms. Ayan, bumababa ba siya? So dapat itong rectifier diode na to, pagka nakalagay ka sa body ground, hindi siya tutunog, no? So matic to pag mga ganitong trouble, no? May
shorted yung ating diodes. So gawin natin, tanggalin muna natin yung ating power supply. Ayan. So tingnan natin kung ma-repair natin. So ang the best para sa mga newbie, discharge nyo tong capacitor na to dahil nangangagat pa yan. So para sa akin, hindi ko na siya di-discharge kasi sa secondary naman tayo. Kung sa primary ka gagalaw, i-discharge mo siya kasi nakakasibak pa yan ng mga regulator. So dahil nasa secondary naman yung ating sira, hindi na natin i-discharge yan. Ingat lang kayo, baka mahawakan nyo yan, no? Yan. So lipat natin yung ating lipat natin dito tayo sa kabilang lamesa ko. So natin. So nasaan na yung diode na yun? Bali ito yung diode, itong dalawa na to. So ito yung papalitan natin. At sana yung mag-success na naman para meron na naman tayong boundary. Yan. At shoutout kay Sir Leboy Technician kasi mahusay yung kanyang mahusay yung pagkakatirada niya ng talinghaga, no? Yun ang gustong gusto natin kay Sir Leboy, yung talinghaga niyang malalalim. Yung talaga mapapabilib ka sa kanyang talumpati. So iyang muna natin yung isang diode para malaman natin kung dalawa ba sila or isang diode lang, no, yung naapektuhan. So nalaglag yung takip. So hang natin tong isang diode. Nasaan na siya? Ayan, hang natin to. Ayan. Kailangan pag nahang na natin siya, no, mawawala yung kanyang shorted sa board. Ayun. Nag-continuity, nag-reading. Balik na rin natin. Ayun, nag-continuity pa rin. So try natin yung isa. Ayun, good yung isa, mga master. Ayan, no? So dapat ganito siya, no? Walang reading yung positive line niya, no? So kung dito katulad nitong isa na to, kahit saan mo ilagay, shorted. So tanggalin na natin 'to isa. So rectifier diode to, no? Check natin kung ano number. Uy. So nabaklas na natin. Anong number? Ang number nito ay LTL 4126. Yan. L2 4126. Yan. Check natin kung meron tayo. Kuha lang tayo sa ibang board. So nakakuha tayo ng parts, mga master. Pero malayo yung number, no? So yung number nito ay ayan. Kaduling SB 5150. So ang gagawin natin, dapat kasi pag nagpalit tayo ng diode, kapag hindi sila tugma ng ating ipapalit, so dapat parehas. So gagawin natin, parehas na natin siya papalitan ng diode, no? Papalitan na natin sila ng parehas. Putol tayo, mga master, pasensya na, no? So ito yung ating sira. Check natin itong sira. Yan, nagbabaser siya sa ating continuity. Yan. So number nito ay LT4126, no? So ang nakuha natin dito ay LT62
or 2, no? Dapat parehas yung ipapalit natin. So wala tayong makuha na kaparehas. Ito na lang yung kakabit natin, yung diode na to. Pinuha ko sa Samsung. So check muna natin. So ang gagawin natin, dahil buo pa tong isa, dahil hindi kaparehas yung ating diode na kinabit, dalawa na yung papalitan natin na diode. Kasi dapat parehas sila ng value. Minsan kasi pagka hindi sila parehas, mabilis masibak yung ating diode, yung ating rectifier diode. So ang gagawin natin, kahit buo pa to, yung isa na to, no, papalitan na rin natin siya ng isa para itong kakabit natin ay parehas. So parehas to ng number ng SB5150. So tanggalin na rin natin tong isa. So dapat parehas yan mga master, ha, para hindi kayo magkaroon ng problema at wala nang back job, no? Shoutout kay I am into arts. Yan, at sana'y mag-success tayo dito mga master. Yan. Yan, sa mga hindi ko nabanggit na sinoutout ko, no, comment down below na lang kayo sa baba at i-shoutout ko na lang kayo sa next video. Maraming salamat din pala sa bago kong subscriber at maraming salamat sa inyong pagtitiwala dahil naniniwala kayo kay Majadios Technique. Alright, so susundan nyo mga master, ito yung guhit. Dapat yung guhit din ang ilalagay nyo, no? Kailangan parehas sila kasi may positive, negative yan. Yan, para sa newbie to mga master, no? At kung magaling ka na, mag-comment ka na lang dyan sa baba, ha? Huwag mong ginigigil si master. No? Kung mas magaling ka, mag-comment ka na lang, master, no? O, sabihin mo na napakadali lang yan, master, ha? Binablog mo pa yan, no? Kung mas marunong ka kay master, mag-vlog ka na rin. Kung wala tayong pakilamanan mga master. Kanya-kanyang trip yan. Baka gusto mo sumikat din, kaya mag-vlog ka na. Ano ba inaantay mo? Wala tuloy tayo sa focus. Yan. Kasi maraming mga nagko-comment na madali lang daw yan. So okay lang naman master, kahit na madali lang, no? Nagsishare lang tayo ng knowledge sa newbie. Kaya nga kung magaling ka, mag-comment ka na lang dyan sa baba at sabihin mo, napakadali lang yan master, wag mo na i-vlog, no? Tulad yan, madali lang tong vlog natin na to, no? Pang newbie. So mag-comment ka dyan, malay mo mabasa kita at shoutout pa kita sa next video ko. Yun. So nakabit na natin yung diode. Check natin kung wala na siyang shorted. Pang peng yun. Alright. pang alright. Wala siyang peng di ba? Kasi pag peng pag ganyan yan, oh. Ayan, balik na natin, magpe-peng yan. Pag pang yan, pang normal lang yan kasi may capacitor yan, oh, nawawala yung pang oh, ayan, oh. Nawawala yung shorted. Alright, so kabit na natin to sa ating TV at sana ay mag-success natin kung uubra ba to. Yan. So ginakabit na natin mga master. Yan.
So, kabit natin yung ating power supply. Yan, bang. Saksak na natin. Tignan natin kung may masusukat tayo na 13 volts sa kanyang output. So, saksak natin. Yon. Check natin kung may supply na siya na 13 volts. Yan. Ayun, umilaw na yung kanyang backlight, mga master. Natsambahan ko na naman ata. So, negative ground tayo, positive. So, dahil to, check natin. Yon, 12.98. Good condition yung kanyang supply. Normal voltage niya ay 12.98. Naglalaro sa 12.97. So, good. So, try natin buksan at iangat. Ay, nakabukas na pala. So, sana walang damage ang ating LCD. Yun! Alright. So, okay na siya mga master. Nagawa na naman natin ng Samsung TV ng basic tutorial at sana ay meron kayo natutunan sa araw na to at sa vlog na to. Mga master, natapos na naman natin tong TV na to. At awa ng Diyos na repair natin yung TV. Yun, maraming salamat sa lahat ng nanood nitong vlog na to. At sa mga hindi pa nag-subscribe dyan, subscribe nyo na. Just take note, paki-like and share. At sa may mga tanong kung sa yung shop natin, hanapin nyo lang po sa Google or Waze. Nandyan, hanapin nyo Mojajos Electronic Shop. At paki-like ng ating page. Maraming salamat sa lahat na dumadayo sa ating shop dito sa San Mateo, Rizal. At naway pagpalain kayo ng buong may kapal at gabayan kayo ng buong may kapal. Maraming salamat sa inyo lahat. Keep safe. Peace out. To God be the glory. Sabi nga ni Sir Leboy Technician. Alright? Alright.